Welcome to GK Diaries. Ako si Carmen, 50 years old. Isang byuda sa papel. Pero sa totoo lang, matagal nang patay ang kasal ko bago pa tuluyang mawala ang asawa ko. 15 taon akong naging tapat na misis. At 10 taon akong mag-isa sa kama. Ang anak kong si Camille, 25 years old. Ang nag-iisang ilaw ng buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nalugmok nang may stroke ako 6 na buwan na ang nakakalipas. Buti na lang at hindi malala ang tama. Nakakapaglakad ako, nakakapagluto, pero mabalis pa rin ako mapagod. Madalas, sa gabi, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Kaya nang dumating ang oportunidad para kay Camille na mag-abroad bilang nurse sa Dubai, hindi ko na siya pinigilan. Pangarap niya iyon. Pangarap naming dalawa. Pero ang hindi ko inaasahan, ang magiging kapalit. Ang asawa ni Camille, si Adrian, 28 anyos, matangkad, moreno, may tindig na parang laging handang sumalo sa mundo. 3 taon pa lang silang kasal. At sa totoo lang, noon ko lang siya mas nakilala nang tumira sila sa bahay ko ilang buwan bago umalis si Camille. Nung araw ng pag-alis ng anak ko, hinawakan niya ang kamay ko. Ma, dito muna sa Adrian ha, para may makasama ka. Ayoko namang mag-isa ka dito. Ngumiti ako. Salamat anak. Mag-iingat ka dun ha. At totoo naman, may tiwala ako kay Adrian. Tahimik siya, magalang, responsable. Hindi din umiinom, hindi din gumagala. Unang mga linggo, maayos pa ang lahat. Magkasama kaming kumakain sa hapag. Siya ang nagbubuhat ng mga mabibigat. Siya ang nagbubukas ng mga garapon kapag sumasakit ang kaliwa kong kamay. Kapag nahihilo ko, siya ang umaalalay sa akin papunta sa kwarto. Normal. Hanggang sa hindi na. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla siyang lumabas. Pawisan. Galing sa pag-ehersisyo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bigla akong napansin ang bilis ng tibok ng puso ko. Ma, okay lang ba kayo? Tanong niya nang mapansin niyang nakatingin ako. Napakorap ako. Oo, napaisip lang. Pero hindi iyon totoo. Hindi ako napaisip. May kung anong gumising sa loob ko. Gabi iyon, hindi ako makatulog. Naririnig ko ang mahinang tunog ng electric fan sa kabilang kwarto. Iisa lang ang padera na kahiwalay sa amin. Iniisip ko kung tulog na ba siya. Pinagalitan ko ang sarili ko. Ano ba, Carmen? Asawa yan ng anak mo. Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas nagiging aware ako sa presensya niya. Isang gabi, nawala ng kuryente. Madilim ang buong bahay. Natakot ako. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa mga iniisip ko. Nang bigla siyang kumatok sa pintuan ko. Ba, okay lang ba kayo dyan? May kailangan po ba kayo? Bumukas ang pinto. Ang liwanag lang ng kandila ang nasa pagitan namin. Adrian, pwedeng dito ka muna sa kwarto ko? Sabi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Umupo siya sa gilid ng kama ko habang hawak ang kandila. Nagkwentuhan lang kami habang naghihintay ng kuryente. Nagkwento siya tungkol kay Camille. Tungkol sa mga plano nilang mag-ipon. Para sa bahay. Para sa pangarap nila. Nakikinig ako. Pero hindi ko naririnig ang mga salita niya.
Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga. "Ma," mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. May kung anong kakaiba sa tingin niya. At doon ko unang naramdaman ang delikadong posibilidad. Hindi ko alam kung sino ang unang umatras. Hindi ko alam kung sino ang unang nagkamali. Pero ang alam ko, sa gabing iyon, may nabasag na hangganan. Sorry ma, hindi ko dapat ginawa." Sambit niya, sabay tayo. At nagmamadaling bumalik sa kwarto nila. Pagkatapos niyang bumalik sa kwarto niya, hindi na ito simpleng paghanga. Hindi na ito simpleng kahinaan. May apoy nang nagsisimulang magliyab. At kahit alam kong mali, hindi ko sigurado kung gusto ko pa ba itong patayin. Simula nung gabing iyon, may nag-iba na sa pagitan namin ni Adrian. Hindi na kasinggaan ng dati ang mga tinginan. Mas mahaba na, mas mabigat. Parang may lihim na kaming alam na hindi pwedeng bigkasin. Sa edad kong ito, akala ko wala nang kayang gumisi sa natutulog kong dugo. 10 taon na puro responsibilidad, puro pagiging ina. Hanggang sa bigla kong maramdaman ulit na babae pa pala ako. Isang umaga, nagising akong nahihilo. Mabilis ang tibok ng puso ko. Katok ng katok si Adrian mula sa pintuan. Ma, okay lang ba kayo?" Lumapit siya agad sa kama ko. "Namumutla po kayo," sabi niya. Hinahawakan ng noo ko. Ramdam ko ang lakas niya. "Baka po kailangan niyong humiga ulit," mahina niyang sabi. Hinawakan ko ang braso niya para alalayan ang sarili ko. Pero hindi ko agad binitawan. Hindi siya umalis. "Ma," bulong niya, parang babala. Doon ako natauhan. Binitawan ko siya agad. Pasensya na," mabilis kong sabi. "Nahihilo lang ako." Tumango siya, pero may kung anong dumaan sa mga mata niya. Hindi na iyon simpleng pag-aalala. Buong araw akong hindi mapakali. Pero habang pinipilit kong umiwas, mas lalo kaming napapalapit. Kinagabihan, habang nag-aapunan kami, napansin kong nakatingin siya sa akin. "Adrian, may problema ba?" Umiwas siya ng tingin. Wala ma." "Kung may problema ka, magsabi ka lang ha. Andito lang ako." Tumingin siya sa mga mata ko. "Wala ma. Tuwing nakikita kasi kita, mas lalo ko lang namimiss si Camille. Parang may kumirot sa puso ko." "Di bale, tiis lang para sa mga pangarap niyo, iho. Mabilis lang naman lumipas ang araw. Mamaya, baka nandito na siya." "Kaya nga po ma, tuwing napagmamasdan kita, nakikita ko, kamukha mo pala talaga si Camille. Hindi po may kakaila na maganda kayo." Binitiwan ko ang kamay niya, pero hinabol niya ito at hinigpitan ng hawak. "Ikaw talaga, nagagawa mo pang magbiro," sambit ko. "Hindi po. Totoo po yun." Kung kanina ay parang kumikirot ang puso ko, ngayon naman, parang may mga paru-paro sa tiyan ko dahil sa kilig. "Nung nakaraang gabi pala ma." "Ano yun?" Yung tungkol sa paghalik ko sa'yo." Natigilan ako. Pilit kong kinakalimutan ng sandaling iyon, pero hindi ko din kaya. "Adrian, mali yun.
Pagputol ko. Tatayo na sana ako, pero pinigilan niya ako. Alam kong matagal mo na din tong gusto. Gusto ko siyang itulak ng mga sandaling iyon, pero hindi ko magawa. Dahil parang nangihina ang mga tuhod ko. Adrian, pag nalaman to ni Camille, alam kong hindi mo naman sasabihin sa kanya, di ba? Pagpuputol niya. Tumingin ako sa mga mata niya. At sa pagkakataong iyon, imbis na pigilan ko, tuluyan na akong bumigay. Aaminin ko, hindi ko na maalala kung kailan ako naging masaya. Pakiramdam ko, bumata ako ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko, lumakas ang katawan ko. Nagtawanan lang kami na parang wala kaming ginagawang kasalanan sa likod ng anak ko. Hindi na siya umalis sa kwarto ko nung gabing iyon. Hinayaan kong mangyari ang mga bagay na hindi dapat. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero sa unang pagkakataon, sa kanya ko lang naranasan ang bagay na hindi ko kailanman magagawa sa buong buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon, dapat sana tumigil na kami. Dapat sana nagkunwari kaming walang nangyari. Araw-araw kong kinakausap ang sarili ko sa salamin. Itigil mo na to. Anak mo ang masasaktan. Pero sa tuwing makikita ko si Adrian, bumabalik lahat ng katwiran ko sa wala. Mas naging maingat kami. Mas tahimik. Mas mapagkunwari. Kapag ka-video call namin si Camille, nakaupo siya sa kabilang sofa. Magalang, sweet, masayang nagkukwento sa asawa niya tungkol sa trabaho sa Dubai. Ako naman, nakangiti habang parang may kutsilong nakabaon sa dibdib ko. Miss na kita, sabi ni Camille sa screen. Miss na rin kita, sagot ni Adrian. At pagkatapos ng tawag, doon nagsisimula ang katahimikan. Unti-unting naging routine ang lihim naming pagkikita. Isang katok sa pintuan ko kapag tulog na ang buong mundo. Isang mahigpit na yakap na parang doon lang kami ligtas. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit to. Sabi ko. Ang ano? Tanong niya. Na may lalaking titingin sa akin bilang babae. Hindi lang bilang nanay. Tahimik siya sandali. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung sino ba talaga ang ginagampanan ko. Biyanan ba? O pagiging babae? Lumipas sa mga buwan. Mas naging bihasa kami sa pagtatago. Sa bawat araw na alam naming malaya pa kami, ginagawa namin ang mga bagay na kami lang nakakaalam. Ako ang nagsilbing asawa niya noong mga panahong wala si Camille. Hinayaan kong malunod ako sa nararamdaman ko kahit kapalit pa nito ang pagkawasak ko sa sandaling bumalik na si Camille. Hindi namin pinag-uusapan ni Adrian kung paano ang magiging setup namin kapag tuluyan nang umuwi si Camille mula sa abroad. Ayokong isipin dahil nasasaktan ako. Nasasaktan ako na kailangan kong bumalik sa pagiging nanay once na andyan na si Camille. Kaya naman, sinulit namin yung mga panahon na wala siya. Naging masigla ako at natuto ulit akong mag-ayos ng sarili ko. Nagtagal nga ang setup namin hanggang sa tuluyan nang dumating si Camille. Nang dumating si Camille, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan. Dahil alam ko, mababawasan ng atensyon sa akin ni Adrian. Ma, namiss kita. Grabe, parang gumanda ka ata ah. Sabit niya habang yakap ako. Namiss din kita anak. Siyempre, mana ka sa akin. Kaya parehas tayong maganda.
Pagkakita niya kay Adrian, agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Mahal, I'm home. Sa wakas magkakasama na ulit tayo. Kita ko paano nila yakapin ang isa't isa. Hindi ko maiwasang magselos. Alam kong wala akong karapatan, pero hindi ko mapigilan. Kaya tumalikod na lang ako. Akala ko, doon na matatapos ang ugnayan namin ni Adrian. Dahil meron na si Camille. Pero hindi pa pala. Sa loob ng bahay, hindi na kami masyadong nag-iimikan ni Adrian. Pero sa mga tinginan namin, alam naming hindi pa doon natatapos ang lahat. Sa gabi, naririnig ko ang mga tawanan nila mag-asawa. Para akong sinasakal ng konsensya. Dahil nagagawa ko pang magselos, kahit wala naman akong karapatan. Isang araw, umalis si Camille dahil nakipagkita siya sa mga kaibigan niya. Nagulat ako nang biglang pumasok sa kwarto ko si Adrian. Adrian, bakit ka andito? Sambit ko. Wala si Camille. Namimiss na kita, Carmen. Yakap niya sa akin. Itinulak ko siya. Ano ba? Baka dumating na siya. Hindi mo ba ako namimiss? Adrian, alam mo naman na mali ito. Andito na si Camille. Tapos na din ang meron tayo. Totoo ba? Yun ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ako nakasagot. Doon ko inamin sa sarili ko na hindi ko din talaga kaya. Sa oras na yun, muling may nangyari sa amin ni Adrian. Oo, alam kong maraming magagalit. Pero hindi ko kayang pakawalan si Adrian. Kahit kahati ko pa ang anak ko. Kaya tuwing wala si Camille sa bahay, doon kami nagiging malaya. Imbis na maputol na ang ugnayan namin, ipinagpatuloy namin nang hindi na uhuli. Siguro nasanay na lang ako sa sitwasyon. Makalipas ang 3 buwan, simula nung dumating si Camille, parang naging normal kaming pamilya. Sa harap niya, parang isang masayang pamilyang magkakasama. Pero ang hindi niya alam, may sikreto kaming lihim ng asawa niya. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nagsalita. Ma, may ibabalita ko sa'yo. Ano yun, anak? Ma, buntis na po ako. Magkakaanak na kami ni Adrian. Masayang sambit niya. Talaga, anak? Opo, magkakaapo na po kayo. Sa likod niya, nandoon si Adrian. May halong saya at kaba sa mukha niya. Dapat doon nagising na ako sa katotohanan. Dapat doon nagdesisyon na akong putulin ang lahat para maitama pa ang mga pagkakamali ko. Pero hindi. Dahil sa pagbubuntis ni Camille, medyo nabawasan ang oras nila mag-asawa. Madalas, mainitin na din ang ulo ni Camille. Kaya naaawa ko kay Adrian. Hindi ko alam kung totoong awa ba o pagkakataon lang talaga ang inaantay ko para kusang lumapit sa akin si Adrian. Isang gabi, habang tulog na si Camille, pumasok sa kwarto ko si Adrian. Alam ko na kung anong mangyayari at hinayaan ko ulit yun. Dahil alam ko, ako ang kailangan niya nung mga oras na yun. Habang lumalaki ang tiyan ng anak ko, mas lalo kaming nagiging magulo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang may desperasyon sa pagitan namin. Parang habang may nabubuong buhay sa loob niya, may kung anong namatay sa pagitan naming dalawa. Sa harap ni Camille, isa akong mabuti
at maalagang ina. Pero sa likod niya, hindi niya alam kung anong klaseng kasalanan ang nagawa ko sa kanya. Isang araw, nagulat ako na bigla niya akong niyakap. "Ma, buti na lang nandito kayo." Mahina niyang sabi. "Siguro, hindi ko kakayanin to kung wala kayo." Parang may humampas sa akin. Tiwala, pagmamahal, inosente. At ako ang mismong sumisira sa pundasyon niya. Simula nung araw na yon, mas lalo akong nilalamon ng guilt. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin ni Adrian, bumabalik lahat ang kahinaan ko. Nahihirapan ako sa sitwasyon. Ayokong ako ang makasakit sa anak ko. Pero heto ako. May lihim na sikreto sa kanya na pwedeng ikawasak niya. Pero kung tatapusin ko ang meron sa amin ni Adrian, alam kong ako din ang mawawasak. Ano ang mas pipiliin ko? Mas pipiliin ko bang wasakin ng anak ko kaysa ang sarili ko? O mas pipiliin ko na lang na sumaya ang anak ko? Kahit ang kapalit nun, ang sarili kong kaligayahan. Hindi ko alam. Gulong-gulo ako. Sa edad kong to, dapat alam ko na ang tama sa mali. Pero hindi ko alam na sa edad kong to, dito pa ako magkakamali ng ganito. Alam kong maraming husga sa akin. Alam kong kamumuhian ako ng anak ko pag nalaman niya ang lahat sa amin. Paano ko pa ba may tatama ang lahat? Pag ba tinapos ko ang lahat sa amin ni Adrian? Matatapos na ba doon ang kasalanan ko? Pag lumayo ako, kakayanin ko bang bumalik sa pag-iisa sa buhay? Akala ko, sapat na ang edad para maging matalino. Akala ko, sapat ang pagiging ina para maging matuwid. Akala ko noon, ang pinakamalaking kalaban ko ay tukso. Pero hindi pala. Dahil ang pinakamalaking kalaban ko ay ang sarili kong kakulangan. Doon ako nagkamali. Hindi ko ninakaw ang asawa ng anak ko dahil masamang tao ako. Ninakaw ko ang sandali dahil mahina ako. At ang kahinaan, kapag hindi nilabanan, nagiging kasalanan. Hindi ko alam hanggang kailan ko ito kayang dalhin. Kaya habang sinusulat ko to, gusto kong aminin ang lahat sa inyo. Dahil gusto kong mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Andun pa din ang ugnayan namin ni Adrian. Pero sinusubukan ko nang itama ang pagkakamali ko. Hindi ko hinihingi ang simpatya. Alam kong mali ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Kaya ang hinihingi ko ay payo. Kung ano ba ang tama kong gawin. Dahil habang hindi pa nabubunyag ang lihim na ito, araw-araw kong nabubuhay sa takot. At minsan, mas mabigat pa ang tahimik na konsensya kaysa sa pinakamalakas na iskandalo. At ito ang pinakamabigat na lihim na dadalhin ko habang buhay. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Kung may aral man ang kwento ko, ito yun. Ang pangungulila ay hindi lisensya para magkasala. Ang pagnanasa ay hindi dahilan para sirain ang tiwala. At ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman itinatago sa dilim. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Carmen.